Nagsimula ang chapter 4 sa pagbabalik-tanaw sa nakaraan, kung saan makikita natin ang batang Sohu na tahimik siyang nakaluhod habang abala sa pagdodrawing ng mga langgam. Marami-rami na rin siyang naiguhit at halatang nalilibang siya dito. Sa kalagitnaan ng kanyang pagguhit, biglang nasurpresa ang batang Suho noong bigla na lamang lumitaw si Bero. Hawak-hawak ni Bero ang isang larawan na iginuhit ng batang Soho at mapagkalingang nagtanong ito sa batang Monarco, "Nagdodrawing ka pa rin ba ng mga katulad ko?" Halos mapaluha si Bero at naantig sa simpleng pagpapakita ng pagmamahal ng kanyang batang amo sa kanya. Isa iyong alaala ng koneksyon nilang dalawa, isang aninong tapat at isang batang may busilak na puso. Sa gitna ng emosyonal na tagpo, dahan-daang iminulat ni Soho ang kanyang mga mata, isang senyales na siya ay bumalik na sa ulirat. Akala niya ay nanaginip siya, ngunit hindi pala yun isang panaginip dahil nasa ospital siya. Tumawag ang kanyang nag-aalalang tiyuhin sa kanyang telepono, na agad siyang pinagalitan. Litaw ang pag-aalala sa boses nito. "Paano ka napasok sa gulong yun, ha? Dapat may mga gwardiya kang kasama, hindi naligtas ang mundo ngayon." Ang mga salitang yun ay nagsilbing sampal sa katotohanan na, nagbago na talaga ang mundo. Hindi na ito tulad ng dati. Ngayon, mas maraming panganib at mas marami ng halimaw na lumilitaw kung saan-saan. Ang insidente sa unibersidad ay kumalat sa buong mundo, at naging mainit na balita sa bawat sulok ng lipunan. Marami ang nasawi, at higit sa lahat, isang nakakagulat na katotohanan ang lumitaw na ang pagkatuklas sa tinatawag na mist burn. Ito ang mga halimaw na may kakayahang manghawa hindi lang sa mga ordinaryong tao at pati na rin sa mga hunter. Napagdesisyonan ng Hunter Association na huwag muna itong isa publiko, kahit na ang insidente ay naganap sa gitna ng syudad at sa mismong isang kilalang unibersidad. Pagdating ng mga hunters sa pinangyarihan ng insidente, wala na silang nadatnang buhay na halimaw at lahat ng mist burn sa unibersidad ay napira-piraso na, at hindi malinaw kung sino, o kung ano ang pumatay sa mga ito, pero hinihinala nilang isa itong malakas na nilalang. May ilang saksi pa na nagsabi na, "Bigla na lang sumabog ang mga halimaw sa harap namin, parang may dumaan na hindi namin makita." Sa kanyang kwarto, pinatay ni Soho ang TV. Ramdam niya na ang kanyang awakening ay hindi na lamang isang panaginip. Isa na siyang awaken, at higit pa roon, isa siyang uri ng awakener na lumalakas habang tumataas ang kanyang level. Pero, kahit pa ganoon, may isa pa rin siyang hindi maipaliwanag na, paanong nabuhay pa siya. Malinaw sa alaala niya na, ang kanyang katawan ay pinutol mismo ng isang C-rank na mist burn. Biglang lumitaw si Bero at binati ang batang Monarco, hindi na niya napigilan ang sarili, at agad siyang napaluha, labis na naantig sa muling pagkikita nila, matapos ang mahabang panahon. Masayang-masaya siya sa paglaki ng kanyang mahal na Monarco, at hindi niya mapigilan ang bugso ng kanyang damdamin. Ang muling pagkikita nila ay bumalik ang maraming alaala. Si Suho, habang nakatitig kay Bero, ay biglang binalikan ng kanyang kabataan, ang mga oras na inalagaan siya ni Bero na parang isang mapagmahal na magulang. Pinalaki siya nito ng maayos, na punong-puno ng pagmamahal. Ngunit sa kabila nito, isang tanong ang bumabagabag kay Suho, bakit ngayon ko lang naaalala si Bero? Habang pinupunasan ni Bero ang kanyang mga luha, mahinahon niyang ipinaliwanag na, tumawid ako ng mga dimensyon. Lahat ay ginawa ko upang mahanap ka, mahal kong Monarco. Samantala, napatanong naman ang ating bida na, sa pagkakatanda ko, hindi ka ganitong kaliit. Napansin ni Bero ang mga tanong sa mga mata ni Suho, kaya agad niya itong sinagot na, "Oo, tama ka, hindi ako dating ganitong kaliit. Lumiit lamang ako dahil sa matinding paggamit ng mana upang makatawid sa mga dimensyon. Kapalit ng paglalakbay na yun, bumaba ang antas ng aking lakas at nagresulta ng pagkaina at pag-downgrade ng aking rank." Pagkatapos, biglang sumeryoso ang mukha ni Bero. Napuno ng inis ang kanyang tinig habang sumisanggal, "Sinusumpa ko ang Saitem na ito. Paano niya nagawang ibaba ako sa level 1 private grade? Ako'y isang martial grade, hindi nila alam kung sino ang kanilang binababa."
Nagulat si Suho at taos-pusong nagpasalamat kay Beru sa pagliligtas ng kanyang buhay. Nahihiya naman ang langgam, at namula ang kanyang mukha sa sobrang pagkalito at emosyon. Ipinaalala ni Beru na kahit maliit na lamang ang kanyang katawan ngayon, hindi pa rin nawawala ang kanyang galing bilang isang manggagamot. Ngunit ang tunay niyang layunin sa pagdating sa mundo ni Suho ay hindi lang upang pagalingin siya at kung hindi para tuluyang alisin ang seal na pumipigil sa mga taglay nitong kakayahan. Laking gulat ni Beru nang madiskubre niyang nagawa na ito ni Suho ng mag-isa. Hindi raw niya inakalang posible yun, lalo na't walang tulong o gabay mula sa iba. Imposible raw, ngunit nangyari. Napaisip si Suho, sa kanya na itanong kung may kinalaman ba ang lahat ng ito sa kanyang panaginip. Tumango si Beru at sinabing oo, akala lamang daw ni Suho na isa yung panaginip, ngunit ang totoo'y lahat ng naranasan niya roon ay totoo. Lahat ng laban, ang sakit, ang dilim, lahat ng iyon ay bahagi ng nakaraan na matagal nang itinago sa kanyang alaala. Dagdag pa ni Beru, mas malakas na ngayon si Suho kaysa dati, higit pa raw sa naalala niya. Hindi rin daw basta-basta ang pinagmulan ng binata, sapagkat ang mismong ama nito ay ang dakilang Shadow Monarch na si Sung Jin-woo. Ang ama niya ang mismong ang nagsil ng kanyang kapangyarihan at alaala upang mabigyan siya ng pagkakataong mamuhay ng normal tao. Ang pagkarinig sa kanyang ama ay tila pamatak sa puso ni Suho at nilamon siya ng emosyon. Hinawakan ni Suho ang magkabilang balikat ni Beru at may halong pag-asa at kirot sa tinig ng tanungin kung paano nito kilala ang kanyang ama, ano ang koneksyon nila, at higit sa lahat, bakit siya iniwan nito. Pinagpawisan si Beru, mabigat ang loob habang sinasabi na hindi siya iniwan ng ama niya. Kailangan lamang daw nitong umalis at nagtungo ito papuntang outer space. Lalong nalito si Suho, hindi niya lubos maintindihan. At napatanong siya ng, ano raw ba ang outer space? Bakit naroon ang kanyang ama? Napakamot si Beru sa kanyang ulo, worry nag-iisip kung paano ito ipapaliwanag. At sa tulong ng kanyang mga anino, lumikha siya ng mga imahe sa hangin at nagpakita ng larawan ng mga planeta, bituin, at isang aninong lumilipad sa kalawakan. Ipinaliwanag niya na ang outer space ay isang malawak at misteryosong bahagi ng mundo. Isang lugar na lagpas sa imahinasyon ng karaniwang nilalang. Doon raw nagpunta ang kanyang ama, dala ang isang misyon na higit pa sa mga laban sa Earth. Sapagkat si Sung Jin-woo, ang hari ng mga anino, ay may pakikidigmang hindi lang para sa mundo, kundi para sa buong sangkalawakan. Upang labanan ng mga mananakop na nais sakupin ang mundo, patuloy na nakikipaglaban ang ama ni Suho sa likod ng mga leleyan ng realidad. Ayon kay Beru, nananatili pa rin ang ama ng batang monarko sa digmaan at ginagampanan ang kanyang tungkulin na panatilihing ligtas ang sangkatauhan. Ibinunyag ni Beru ang mas malalim na katotohanan na si Sung Jin-woo ay nakikipaglaban sa mga nilalang tinatawag na Itarim, mga itinuturing na Diyos mula sa kalawakan. Ipinadala ng mga Itarim ang kanilang mga apostol, makapangyarihang nilalang na may layuning sakupin ang iba't ibang mundo at isa na roon ang Earth. Bago pa man ako makarating dito, sa mundo ng mga tao, sinabi ni Beru na maraming halimaw na ang kanyang natalo, mga nilalang mula sa ibang dimensyon na kahit sa patuloy na paglitaw ng mga gates at mga halimaw ay resulta ito ng walang katapusang digmaan na pinamumunuan ng mga apostol ng Itarim. Tahimik na nakinig si Suho, bago siya nagtanong, sumama ba ang aking ina, noong nawala ang aking ama? Napalingon si Beru at sumabot ng, hindi, nang may payak at mabigat na tono sa kanyang pagkakasagot. Napakunot ang noo ni Suho, at tumugon ng, sa araw din yon ng pagkawala ni ama. Akala ko, magkasama silang nawala. Biglang napatigil si Beru, at waring may naalala. Napalipad siya ng paikat-ikot, puno ng kaba ang ikinikilos. Nawawala rin si Miss Hein, gulat niyang bulalas. Hindi ako naniniwala sa sabay-sabay na pagkakatagpo ng kapalaran. Ito ay patibong, isang bitag na inilagay ng mga apostol ng Itarim. Nanigas si Suho, ang mga Itarim sila ba ang dahilan ng lahat ng ito? Tumango si Beru, at sa isang iglap, tinanong si Suho ng seryoso. Gusto mo ba silang makilala?
Tumindig si Suho, ang galit at pananabik ay nag-aapoy sa kanyang mga mata. Oo, gusto ko silang makilala. At sa harap ng matinding determinasyon ni Suho, tila may bigat na bamalat sa paligid, isang katahimikang puno ng paninimbang. Muling nagsalita si Beru, ang kanyang tinig na mababa, halos bulong, ngunit puno ng layunin. Isa lamang daw ang paraan upang maisakatuparan ang hangarin ng batang monarko. Maaaring matagal pa raw bago makabalik ang kanyang ama, si Sung Jin-woo, mula sa digmaan sa outer space laban sa mga nilalang na tinatawag na Itarim, mga Diyos mula sa malalayong bituin, mga mananakop na walang ibang layunin kundi ang yakapin ng kadiliman ang mga mundo. Ngunit sa kabila ng kawalan ng katiyakan tungkol sa kapalaran ng kanyang ama, tiniyak ni Beru na may pag-asa pa silang mahanap ang kanyang ina. Nasa kamay ni Suho ang susi. Kapag lumakas siya at kapag nagising ang tunay niyang kapangyarihan, maaari niyang hanapin at iligtas ang naglaho niyang ina. Oras na raw para mag-level up, ika ni Beru. At doon, na parang tugon mula sa mismong kalangitan ng kapalaran, lumitaw ang isang liwanag sa harap ni Suho. Isang system window ang bumukas, ang pangalan ng misyon, The Trial of the Shadow. Ipinaliwanag ng system, sa isang tinig na walang anyo, na si Suho ay anak ng dakilang Shadow Monarch. Subalit sa kasalukuyan, ang kanyang likas na kakayahan ay nananatiling na sealed. Para ito'y tuluyang ma-unlock, kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili, hindi lang sa harap ng ibang tao, at kung hindi sa harap din ng mismong pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Hawak ni Suho ang tinatawag na Shadow Dungeon Key, ito ay isang artifact na tila buhay, umiinit sa kanyang palad, at kahit ang system ay hindi matukoy kung anong uri ng bagay ito, hindi mabasa ang rarity, hindi may larawan ang saklaw ng lakas. Sadyang labas ito sa normal na alituntunin ng mundo. Para ma-activate ang susi, kailangan daw niyang itusok ito sa kanyang sariling anino. Hindi nagdalawang isip si Suho. Walang tanong-tanong. Dahan-dahan niyang inilapit ang susi sa kanyang anino, na kumikislap sa dingding dahil sa malamlam na ilaw ng ospital. At nang tuluyang sumayad ang dulo ng susi sa itim na anyo ng kanyang silweta. Isang sigaw ng enerhiya ang palm unit sa hangin. Biglang bumukas ang isang portal. Kulay abo ang gilid nito, ngunit ang pinakaloob ay sobrang itim, mas itim pa sa gabi, na tila ba hinihigop ang liwanag sa paligid. Mula rito ay umalingaw-ngaw ang isang malalim na huni, tulad ng bulong ng libo-libong espiritu na matagal nang nakakulong. Sinabi ni Beru na oras na upang pumasok. Sa loob ng Shadow Dungeon, matutuklasan ni Suho ang kanyang tunay na sarili at ang kapangyarihang matagal nang naghihintay sa kanya. Ito ang simula ng kanyang landas. Hindi na siya batang nagdodrawing ng langgam. Hindi na siya basta inaalagaan ng kanyang mga anino. Siya na ngayon ang kailangang humarap sa mga pagsubok. Sandaling natahimik si Suho. Sa dami ng revelasyong sunod-sunod na bamalat sa kanyang mundo, mga digmaan sa outer space, mga Diyos na sumasakop ng mga planeta, at ang misteryosong kapangyarihang tinatawag na Shadow Monarch. Tila ba lahat ng ito'y kathang-isip lang, mga kwentong barbero na binubulong ng matatanda sa gabi para takutin ang bata. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya sa harap ng bumukas na portal, damang-dama niya sa puso't kaluluwa ang bigat ng katotohanan. Kung ang tanging paraan upang makilala niya ang kanyang mga magulang ay ang pagpapalakas ng sarili, kung ang landas patungo sa katotohanan ay nilalatagan ng panganib at dilim ay handa siyang tahakin ito. Handa na siyang mag-level up. At habang unti-unti siyang nilalamon ng liwanag ng portal, lumipat ang eksena, tumalon pabalik sa nakaraan. Sa isang hindi matukoy na lugar, nakita natin si Jin-woo, ang ama ni Suho, ang dakilang Shadow Monarch. Sa harap niya ay nakaluhod si Beru, ang tapat na tagapangalaga. Dito ibinili ni Jin-woo na ipadala si Beru sa Earth. Sinabi niya na may posibilidad na magdulot ng matinding epekto sa mundo ang mga Itarim. At sa gitna ng panganib, si Suho, na nooy may selyado pang kapangyarihan, ay kailangang paghandain. Iniutos ni Jin-woo na tanggalin ni Beru ang seal ng kanyang anak at ibalik ang kanyang alaala. Kailangan din na ibalik sa kanya ang kanyang kapangyarihan.
Ibigay sa kanya ang lakas na nararapat sa tagapagmana ng kanyang trono. At higit sa lahat, protektahan ang Earth. Matapos ang utos na yon, pinalaya niya si Beru upang mamili ng sariling landas pagkatapos magampanan ang misyon. Muling bumalik ang tagpo sa kasalukuyan. Nagpasya si Beru na hindi niya iiwan si Suho. Mananatili siya sa tabi ng batang master, susubaybayan ang bawat hakbang ng kanyang paglago. Pagkapasok nila sa portal, dinala sila sa isang madilim na lugar at hindi basta kayang abutin ng karaniwang nilalang. Sa loob, sa malubong ang malamig na hangin, at ang katahimikan, para bang mga sigaw ng mga kaluluwang matagal nang nakakulong. Ipinaliwanag ni Beru, habang tinitingnan ang paligid, na ang lugar na ito ay ang Land of the Dead, isang sagradong lugar na hindi basta pinapasok ng buhay. Ang sinumang pumasok ng walang pahintulot ay huhusgahan ng mismong lupain. Ang lugar na ito ay tinatawag na Shadow Dungeon, at dito nagtatapos ang Chapter 4. Kung nagustuhan nyo ang kwento, ay pakipindot na rin ang like button dahil sobrang laking tulong na po nito para sa nagsisimula ko pa lang na channel. Hanggang sa muli, paalam!